Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako, si Edgar Mirada, Bulanon. Nagtrabaho bilang OFW sa bansang Espanya. Suportado ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente sa darating na 2028 election. Okay. Napakagandang napakagandang reaksyon na natin. Ang dami nangyari pala. Ang dami nangyari sa Pilipinas ngayon. Lalo doon sa mga confirmation and yung sa impeachment ni VP Sara. Napanood ko kanina yung mga ibang mga mga pinagdidebatihan doon. Tapos ang daming ganap. Mukhang mapupunta talaga to sa sa pag ng impeachment ni VP Sara kasi talagang ang mga ibang congressman nakikita natin natutuluyan talaga siya na talaga yung kanyang mga confirm talaga kanyang impeachment. So subaybay lang tayo dito kasi marami naman siyang nagtatanggol din sa kanya at ang napansin ko lang kanina yung itong congressman si Suntay, mukhang mayroon siyang doon sino yung sinabi niya. Alam niyo na yung kung anong sinabi niya. Mukhang para sa akin din yun, dapat din nila masabi niya yun. Di lang sinabi niya yun kanina kasi alam naman natin ang mga tao noon kanina ang halo-halo sila doon. May mga kakaliwang grupo, may mga ano-ano pa doon, may mga ayaw sa mga ganong klaseng example niyang nilabas. So, para sa akin, sabi ko dapat din nila lang nagsabi si Bong Suntay noon kasi na tuloy siya, parang nabas tuloy doon. So at least ang impeachment dyan lang muna yan. Dito tayo sa kay dating Pangulong Duterte na itong kanyang abogado in-interview ni Jane Garcia ba? Itong sa EBS-CBN, tama ba? Jane Garcia. Ilagay ko na lang sa screen ko ng pangalan talaga niya. Basta si Hernandez pala. Sin Hernandez. Sorry pasensya nagkamali ako. Si Sin Hernandez na ang ganda ang ganyang pagka-interview dito kay Attorney Kaufman. Ito yung abogado ni dating Pangulong Duterte. At ang ganda din ang kanyang sinabi dito na mukhang kakalad ka rin din tong si Trillanes nitong si Attorney Kaufman dahil siya ang nagbibigay ng mga witnesses dito sa ICC. Gusto niyo mapanood yung interview ni Jane Hernandez. Ba't Garcia ako ng Garcia? Jane Hernandez ng EBS-CBN. Napakabibo ni Kaufman dito. O sige, panoorin natin muna. They've been approaching you, you said? Yes, everywhere, all around the world. Because they're all over the world. Absolutely. I mean, I can travel to a foreign destination. I'll give you an example, the United Arab Emirates. I remember getting off the plane. Some woman who was working in a duty-free shop came up to me. She hugged me and she started crying on my shoulder. How do you react to that? What do you tell them? I said, don't worry. We're fighting. We're doing our best to get Tatay Digong out of the prison. And that's your message now to them? Yeah, of course. Yeah, absolutely. What does he have to do with this? Who? Mr. Trillanes, our senator, former senator. Well, I can't tell you who gave witnesses to the ICC, okay? But I can tell you what Mr. Trillanes himself said. I mean, I came here with Yes. a few articles here. I mean, back in September of 2025, we had Jesus Crispin Remulla, when he was then the Secretary of Justice, I think, saying that the country has no direct relationship with the ICC, which is why Trillanes became a bridge between its government and the responsibility to protect witnesses. Then, I think in October, he also said that Trillanes remains in coordination with the ICC to submit evidence and assist in locating witnesses for the case. That's Trillanes himself. And as of today, Remulla, once again, now the Ombudsman, comes back and he said, the former Senator Antonio Trillanes, who introduced him to two ICC personnel, and they discussed the protection for witnesses in the ICC case that was filed against the former president, Rodrigo Duterte. Now, there's no secret about Trillanes' distaste, if I can put it that way, for the former president. He's been involved in this case right from the start. He was the person who refused to sign the Gordon report. He was the person who eagerly signed the Quadcom report. He's the person who, when Attorney Sabio died and he withdrew
his support for the communication that he filed right back at the beginning. Then along came Trillanes himself, along with another attorney, Gary Alejano, and they filed a communication with the court. So he's always been behind the scenes, this individual. What does that mean to you? Well, it means that if he's close to the president himself, then perhaps there is some substance to the allegations that have been made. And is that a problem also, the statement by the ombudsman saying that he admitted that he met with the ICC prosecutors? Well, it depends what witnesses. If he has been supplying witnesses, which what he claims to have been doing, it depends Essentially, what he's- witnesses he yeah. has been supplying. Essentially, he said that we need to protect the security of the witnesses as well. The Correct. state. Well, yes, witnesses should be protected, yes. But once again, Do you see anything wrong with that? Well, with the protection of witnesses, well, put it this way, it depends what the framework is and how the Filipino government can do that when it's not got an agreement with the courts at the present moment in time. I mean, there could be agreement. If you remember, the deputy prosecutor gave an interview to Rappler on Friday, and I even remember the timestamp. It was somewhere around 18 minutes and 30. He was saying that the OTP, the Office of the Prosecutor, can conclude private agreements with private individuals and also with NGOs and with governments, obviously. That's under Article 54.3d of the Rome Statute. So anything's possible. I don't know. I can seek further clarification. I'm currently contemplating whether I ought to do that. Clarification on before the ICC, you can do that. Well, Trillanes has said so much in the press, then maybe, yes, I will be seeking clarification of what really he was doing. Before the pre-trial chamber, we can do that. Well, I can seek disclosure. I can petition the Office of the Prosecutor. I can ask for the disclosure of documentation. They can refuse. And if they refuse to give me it because they believe that I'm on a fishing trip as opposed to seeking it for some legitimate purpose, and I do have a legitimate purpose in mind, but I'm not going to disclose it to you, then I can go before the pre-trial chamber, before now the trial chamber, should we need to, if the case gets confirmed. All right. So, but essentially, we can say that that's one of the basis for saying that this is a politically motivated case. Well, he says It's it himself. clearly, yeah. He says it himself. Two factors. First of all, Trillanes, a known enemy of Duterte, admitting himself that he was bringing witnesses to the ICC. Thank you very much. Ano kaya ang ano nito ni Trillanes ngayon na mukhang nakakaladkad na talaga ang kanyang pangalan? Di ba? Nasama si Remulla, na inamin ni Remulla na nakipag-meeting siya talaga sa dalawang taga-ICC na pumunta sa Pilipinas at pumunta pa sa bahay niya mismo sa may Bilair, Makati. Nandoon daw itong mga taga-ICC at ang nagpapakilala dito kay Remulla itong si Trillanes. At ngayon, ito si Trillanes, mukhang tatargetin ni Kaufman dito. Sarap to abangan, ha? Ano kaya ang masasabi ni Trillanes dito? Di kaya to maduwag tong ipal na to? O Trillanes, maghanda-handa ka na Trillanes, ha? Kasi mukhang si Kaufman, bibirahin ka dito. Bibirahin siya dito. Ikaw pa lang nagbibigay ng ano dito kay sa mga taga-ICC. Maganda to. Ang daming malungkat nito kapag ito yung tatargetin ni Kaufman itong si Trillanes. Bakit ikaw nagbibigay? Sinong nag-ano sa'yo dito? Ang dami nito. Talagang to sila, pagturuan to, maglaglagan to, sigurado na to, nilaglag na nga ni Remulla tong si Trillanes eh. At itong si Trillanes mukhang hindi nagustuhan yung pag-amin ni Remulla dito na pinakilala ni Trillanes itong dalawang ICC. Ano ba yan, mga mali? Taga-ICC. At yun ang nabanggit ng mga Marines na yon na pinicturean nila. At andoon, kitang-kita yung picture nila. Kaya pala, itong si Trillanes, sobrang guilty doon sa ginawa ng mga ex-Marines na yun na pinicturean. Kasi nga daw, labag daw yun sa mga taga-ICC. Kaya pala, Trillanes, humanda ka, tatargetin ka na ni Atty. Kaufman. Ano kayang plano nito ni Atty. Kaufman?
Ayan yung sinabi ng nilagay sa thumbnail ng ABS-CBN. Tagalog ho yan. So, tutuluyan ka dito. Tingnan natin. Yan ang gusto ko dito kay Kaufman eh. Akala ko nga dati nito, sabi ko, ang hina naman itong abogado na to. Nainis ako, nanggaliti ako dito. Kung ang hina naman itong abogado na to. Bakit siya mag-imbestiga dito? Hindi pumunta ng Pilipinas. Yun pala, ang dami niya ng alam. Yun pala yung mga nangyari din ngayon, itong sa 18 Marines, nakarating na sa kanya. At nakita niyo yung hawak siya ng papel. At doon sa mga media ho, galing yung iba doon. At hawak-hawak niya. At nakakatouch din yung mga sinasabi niya. Yung nakita siya sa... nagbiyahe siya sa United Arab Emirates na nakita siya ng Filipina doon, na niyakap siya, umiyak sa kanyang balikat ba yun, na nakikiusap na sana maano ang dating Pangulong Duterte. At sabi niya, sige tayo, dito tayo, basta lumalaban tayo. Yun ang sinabi niya doon sa Pilipina, na nakikiusap na sana makauwi si dating Pangulong Duterte. So although ito, magandang development ito ngayon kasi tapos na yung pre-trial nila. Mag-iba ito sigurado kasi magkakaladkad na itong mga pangalan dito kung sino may mga witness. Yung mga witness na imbestigahan din yan. Kung sino yung namamasahe sa inyo. Maganda ho yan. Sigurado may mga papalagyan. Ang papalagyan sigurado yung mga yan si Conte. Papalagyan. At ito si Trillanes. Kasi kagagaling lang siya noong nakarang taon, di ba? Binanggit ni Atty. Kaufman, September ba yun? O nandoon. At siya mismo ang nagbibigay ng mga witness dito sa dito sa mga taga-ICC. Ngayon, kung ito mahuli to ni Atty. Kaufman na ikaw pala nagbibigay dito ng mga mapuputol ang kanilang mga nito, ang kanilang tagabigay ng information dito sa ICC. Hindi ang ICC nito tagilid. Kasi ito si Trillanes ang nagbibigay kasi ng diyan eh. Alam na ni Kaufman, alam na ang pinagagawa sinong diyan sa ICC. So ang lakas ng radar ni Kaufman dito. Ito kasi itong aminin natin to kay dating Pangulong Duterte ng kaso, mahaba-haba talaga tong proseso dito kasi gawa nitong alam naman natin pag itong kaso talaga salagin, atake na naman ang kabila, salagin na naman sa kabila. So hanggat ubusan dito ng mga ebidensya. Ganon ditong impeachment ni BP Sara. Ubusan ubusan to ng ebidensya at ubusan ng mga kakampi. Palagay ko talaga itong impeachment ni BP Sara naman talaga to eh. Ihatid talaga to sa Senado. Sa ngayon pa lang, kasi sino bang lang dyan, sumasalag ngayon dyan sa House of Representatives. Nakikita naman natin kung sino ang sumasalag lang dyan. Itong si anak ni Marcoleta, itong si Paulo Marcoleta, itong si, bukal ba talaga? Itong si Suntay. Ito si Suntay kasi, ito yung sinuportaan ng mga Duterte to. Pinuntahan ito ng rally noon, kaya to siguro nanalo nito dahil sa suporta ng mga Duterte. Sinuportaan to ng yung asawa ni naalala ko to nung campaign dito sa sa Quezon City na pinuntahan to nila ni Kitty at yung nanay niya si Hanilet. Pinuntahan ho ito. Nanalo to siya. Ang kalaban niya talito Relio. Isa rin yun sa sa flood control. Yung si Relio na yun. At ito si Suntay ang nanalo. Balikan natin itong si Trillanes. Ano kaya ang pakiramdam ngayon si Trillanes? Kabado na siguro to, no? Kasi alam na ni Atty. Kaufman. Ikaw pala nagbibigay dito ng mga dito sa taga-ICC. So, trabahoin natin to. Ano ba talagang pakay mo? Kasi alam niya na number 1 kalaban ni dating Pangulong Duterte ito si Trillanes. At marami siyang nabanggit ng mga pangalan dito. At nabanggit nga rin to niya si Remulla.
Hindi kaya to pwede rin to maimbestigahan tong mga to? O paano kung magsabi to si ano na imbestigahan din yung ano niyan, yung dating Justice Secretary si Remulla? Kasi may hindi ginawang maganda yan kasi nagsabi na hindi na nga miyembro ang Pilipinas ng ano ng ICC pero biglang nagbago. Kasi siya ang ano noon DOJ Secretary. Ay nako, si Remulla at saka si Trillanes mukhang markado na ni ni Attorney Kaufman. Ito talaga si Trillanes. Minamarkahan ka na. Nago, gandang laban to. Tuwang-tuwa ako dito sa interview ni ni Zen Hernandez dito kay Kaufman at palaban. At ang ganda rin ng interview nito ni Zen Hernandez kasi hindi siya natin na hindi nagbias ang ABS-CBN dito. In fairness, hindi ang ganda na paka-interview nitong reporter ng ABS-CBN. Yan ang mga ganyan ang reporter. Doon yan nung nakaraan din Nung nakaraang taon din yan si Hernandez dito sa Dahig. Nakita ko yan. At pinalitan yata siya ni sinong pumalit yan dati dyan sa taga-ABS-CBN. Hindi ko na matandaan kung sino. Sino nga ba yun? Ang pumalit din kay Sen Hernandez dyan dati. So, ngayon, gustong-gusto ko talaga itong mangyari to kay Trillanes kasi sobra kasi talaga itong ipal Itong sa impeachment ni BP Sara, isa to sa kasama ho to siya ngayon, itong kay Tatay Digong, alam naman natin kung sino talaga ang nito tuwing nag-hearing sa Senado noon sa Quadcom, di ba? Kung nagpang-abot sila ni Tatay Digong. Isa to siya. Kaya kahit gabaan tong lintik na tong si Trillanes na to. Kasi yung ginawa nyo sa hearing ni Tatay Digong, nako, nung galit na galit yung matanda, walang respeto to si Trillanes. Makita natin nito sa ginawa mo dito sa, baka mapunta ka rin dito sa Dahig mapunta ka rin sa ICC, lintik mo ka. Nako, magtirik natin ng kandila dito kaya dapat tirikan ng kandila natin dito para mamalasin tong lintik na tong Trillanes na to. Ang kapal ng pagmumukha nito. Akala niya siguro yung mga tao na naniniwala sa kanya, nadadala niya lahat. Ako sa akin dito, hindi ko to siya Ang kapal ng pagmumukha talaga nito. So, kailan ang nito? Kailan ang nito? Mukhang may balak nga si Attorney Kaufman dito sa kay Trillanes. Ay, ang sarap-sarap pag-abang dito. Kung hindi pa talaga to siya mag-deny na naman o ano na namang sasabihin itong Trililing na to. Kita-kita tayo Trililing dito sa Europe. Kabibiyahe lang to dito sa Europe. Mukhang mapapatawag ka, may plano nga si Attorney Nicholas Kaufman sa'yo. Malapit ng gaba sa'yo. Gabaan ka din.